Isang mapagpalang oras po sa ating lahat, mga kapatid. Sa araw na ito, ating pong gugunitain ang pitong huling wika ng ating Panginoong Hesus sa krus na nagbibigay lakas at pag-asa sa ating lahat na mga makasalanan upang mapagnilayan ito at maisabuhay. Datapwat tayo po ay may mga pag-alinlangan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Sa araw pong ito, tayo po ay inanyahan upang ibalik tanaw ang Kanyang huling pitong wika sa krus para po sa ating gabay, sa ating paglalakbay sa buhay na walang hanggan, na kung saan ay Kanyang ipinangako po sa ating lahat. Tunghayan po natin ang ating mga kapatid na magbibigay ng kanilang mga pagninilay. Ayan, mapagpalang oras po sa ating lahat, mga kapatid. Muli, nandito po tayo upang pagnilayan ang ebanghelyo natin ngayon na sulat ni San Lucas chapter 23 verse 34. Ang mga salitang ito ng Panginoong Hesus na, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Ito ay nagpapakita ng habag at pagmamahal niya sa atin na nagkasala sa Kanya. Mga kapatid, ang mga salitang ito ng Panginoong Hesus ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapatawad. Sa buhay natin, dapat din nating patawarin ang mga taong nagkakasala sa atin. Dahil lahat naman tayo ay nagkakasala, nagkakamali, paano tayo magpapatawad sa ating mga kasalanan kung hindi naman natin pinapatawad ang mga taong nagkasala sa atin, di po ba? Sabi nga ng Panginoon, ibigin natin ang ating mga kaaway. Ang pagpapakita ng Panginoong Hesus ng habag at pagmamahal sa atin na mga nagkakasala sa Kanya ay nagpapakita sa atin na dapat din nating ipakita ang habag at pagmamahal sa mga taong nagkasala sa atin. Sa lahat ng oras, inaasahan man natin o hindi inaasahan. Ang mga salitang ito ng ating Panginoong Hesus ay nagpapakita rin sa atin na ang mga nagkakasala sa Kanya ay tulad din natin na minsan hindi natin alam ang ating mga ginagawa. Dahil sa mga kakulangan natin, at isa dyan ay ang hindi natin pagsuri sa ating mga doktrina, sa hindi natin pag-attend ng mga Bible study, at yan ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay nakakagawa ng kasalanan dahil sa wala tayong sapat na kaalaman. Sa buhay natin, dapat din nating tandaan
na ang mga taong nagkasala sa atin ay maaaring hindi alam ang kanilang ginagawa. So, paano natin maipapakita ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin? Una na po dyan ang paggalang sa mga taong nagkasala sa atin. Pangalawa, huwag tayong magdala ng galit. Pangatlo, magpatawad tayo mula sa puso. Pang-apat, huwag tayo maghiganti. Panglima ay magpakita tayo ng habag. At pang-anim, makipag-usap tayo sa mga taong nagkasala sa atin. At panghuli ay patawarin din natin ang ating sarili. Bakit? Upang malaman din natin na hindi natin kasalanan ang magkasala sila dahil sa atin. At ito ay mahalaga sapagkat mas matututunan natin na patawarin agad sila ang pagkakasala nila sa atin dahil sa nauna na nating napatawad ang ating mga sarili. Yun lamang po at maraming salamat po. Prisma Plus. To God be the glory. God bless us all po. Thank you. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito ay ating pong gunitain at pagnilayan ang ikalawang wika ni Jesus sa krus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ang katagang ito ay naglalaman ng makapangyarihang mensahe ng pag-asa at pananampalataya, lalo na kung nasa sitwasyon tayo ng pagsubok, pagdurusa at paghuhusga. Ito po ay nagpapahayag din ng makapangyarihang pag-asa sa ating kaligtasan na nagbibigay ng agarang grasya ng buhay na walang hanggan kahit na sa isang matigas na makasalanan. So, masasabi natin sa isang parawang wala nang kinikilalang Diyos, no? Walang sino-sino. The unconditional forgiveness of God at ang pangako ng buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoong Hesus ay siya ring nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang salitang sinasabi sa makasalanang kriminal ay nagpapakita ng mataos na pagsisisi at paghahanap ng kapatawaran mula sa ating Panginoong Hesus. Ito po din ay pagpapahayag ng pagsisisi at pananampalataya. Nagpapakita ng grasya ng Diyos ay para sa lahat sa taos-pusong nanunumbalik sa Kanya. Ang salitang din ito ay nagpapahayag ng mensahe ng Diyos sa ating lahat ng pag-asa sa mga nahihirapan, sa hindi karapat-dapat, kahit na sa mga desperadong individual na naghahangad at naghahanap ng kaginhawaan sa ating Panginoong Hesus. Ito din ay
nag-aanyaya sa atin to examine ourselves kung anong klaseng relasyon meron tayo sa Diyos tungkol sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya para sa buhay na walang hanggan na Kanyang ipinangako sa ating lahat. The words or ang salitang paraiso ay isang realidad, no, ng presensya ng Diyos sa ating buhay, sa relasyon ng pagpapanumbalik at pagtanggap sa Kanya ng buong buo sa ating puso, sa ating sarili, with all our hearts, with all our mind, with all our strength. So mga kapatid, tandaan natin ng ating Panginoong Hesus ay handang-handa na tumanggap sa atin kahit anuman tayo makasalanan. Kung tayo po ay taos-pusong humihingi ng kapatawaran at handa din na magpatawad sa mga nakagawa sa atin ng kasalanan. God is always there to comfort us in our difficult times and free us from our sufferings, na kung saan sa mundong ito na ating ginagalawan ay maraming pagsubok at tentasyon na maaaring magdulot sa ating sarili ng kapahamakan. So ating Panginoong Hesus is offering us ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay marunong lang magpakumbaba sa ating mga sarili at i-acknowledge natin na siya ang ating tagapagligtas na makasama natin sa buhay na walang hanggan. So yun po, marami pong salamat at God bless po sa ating lahat. Hello po, good morning po sa lahat. John 19:26-27. Woman, behold your son, and to John, behold your mother. Sa akin pong pagkaunawa, ang Panginoong Hesus alam niyang mawawala siya, mamatay na siya. So bilang isang tao, sa kanyang pagiging tao, naintindihan niya na ang kanyang ina ay mangungulila sa kanyang pagkawala ang kanyang ina. Dito si Mama Mary ay ibinigay sa atin at kay John, son, this is your mother. At si John dito ay tumutukoy siya sa atin bilang isang Kristiyanong bininyagan sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay nagbibigay ng malalim na relasyon bilang Kristiyano sa pagitan ng ating mahal na ina at tayo bilang kumakatawan
kay John bilang isang Kristiyano. Napakalaga ng role na ito. Ito ay nagbibigay ng mahalagang role sa atin bilang Kristiyano upang tayo ay patuloy na lumapit sa ating ina, hindi lamang sa biological, ngunit higit sa lahat ang spiritual na relasyon natin sa pamagitan ng ina na siya ay mediator to our Lord Jesus. Bilang isang tao, marami tayong kahinaan, marami tayong problema na kinakaharap sa araw-araw nating pamuhay, na kung saan kailangan natin ang isang ina, ang isang spiritual mother tulad ni Mama Mary, upang patuloy tayong sa ating patuloy na pamumuhay dito sa lupa at patuloy tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil alam natin, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating buhay. At sa pamagitan ng ina ay tayo makakaasa na tayo makakatanggap ng biyaya espiritual sa ating mga pangangailangan at sa ating problema. At tayo bilang isang Kristiyano, patuloy tayong mananalangin, magsumikap na manalangin upang mas lalong mapaigting ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa sa patuloy nating pananalangin sa tulong ng ating mahal na ina sa pamagitan ng Santo Rosario. At ipinakikita rin ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamuhay. Ngayong tayo ay nasa Kanya at patuloy na sumasa Kanya sa pamagitan ng ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating mahal na ina, sa ating mga pinapractice at sa itinuturo ng simbahan kung paano tayo mapalapit sa kanyang anak. Nakikita natin ang maraming mirakulo, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang pagtugon sa ating mga pangangailangan, maging ito ay pisikal o spiritual. At sa ganung paraan, tayo ay mas lalong nagiging matibay ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ina na kanyang inihabilin na sa atin. Dahil alam nating hindi madali para sa atin, kagaya ng sinasabi ng ating mga kapatid sa kabilang pananampalataya, na pwede tayong dumiretso sa ating Diyos Ama o sa ating Panginoong Jesucristo kung tayo lalapit. Totoo nga naman tayo ay makakalapit sa kanila, pero hindi ganon kadali ang pagtugon dahil alam natin bilang isang tao, may malaking hadlang o may malaking pader na humahadlang upang ang ating mga panalangin ay mas madaling maging katanggap-tanggap sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu. Ito yung ating mga kasalanan. Kaya sa pamagitan ng ating pananalangin sa ating mahal na ina, sa kanyang intercession, ito ay mas mabilis itong mabigyan ng tugon. Dahil alam natin, sa isang relasyong ina o biological na pananaw natin
o nakikita natin, ang ina at ang anak ay mas malapit sa ina dahil siya ay dinala niya sa kanyang sinapupunan sa matagal na panahon. Kaya ang ina at ang anak ay may malalim na relasyon. Ang tinutukoy po natin dito ay ang ating Panginoong Hesus at ang ating mahal na ina. Ang ating Panginoong Hesus, alam natin ay nagkatawang tao siya. At bilang isang tao, at sa kanyang ina, sila ay malalim ang kanilang relasyon. Sa kabila ng sila'y alam natin si Jesus ay totoong Diyos at naging totoong tao rin siya. Ito ang malalim na misteryo ng ating pananampalataya na hanggang ngayon ay patuloy pa rin kinukwestiyon ng ating mga kapatid sa kabilang ibayo. Kaya ganun na lamang ang simbahan, itinuturo niya na tayo'y lumapit sa kanyang ina. Tinuturo tayo ng Panginoong Hesus na lumapit sa kanyang ina. Dahil sa pamagitan ng ina, mas magiging madali para tayo ay matugunan sa ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Hesukristo, idudulong niya sa Ama ang ating mga kahilingan. At ito ay magiging katanggap-tanggap kung ito ay may magandang layunin at nakakalugod sa Diyos. Yun lamang po at maraming pong salamat sa ating lahat. Magandang araw sa ating lahat. Pagpalaan tayo ng mapagpalang Diyos na nabubuhay ngayon at magpakailanman. Amen. Ang pang-apat sa 7 huling mga salita ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Ito po ay makikita sa Marcos, chapter 15, verse 34. Pagnilayan po natin. Maraming minsan ang mga non-believers na nagtatanong sa atin, ano bang klaseng Panginoon meron kayo? Bakit kung siya rin ang anak at siya rin ang ama, bakit pa niya sasabihin sa ama o bakit niya pa itatanong sa ama na pinabayaan siya? So dito parang makikita natin na sinasabi niya sa ama na iniwan siya, pinabayaan siya sa kanyang kahirapan. Nung nasa college ako, ito rin yung isang struggle ko, di ba? Yung titingnan mo na, bakit sinabi niya ito? Ano ba ang kanyang reason? So ano nga ba? Is it despair? Anong despair? Despair is yung walang pag-asa. Di ba? Katulad ni Judas. Di ba? Nahulog siya sa despair. Wala na siyang makikitang hope. So he ended his life. O ito ba'y damnation? O talagang siguradong itinakwil ka na ng Diyos, di ba, ng iyong Ama, sa case ng ating Panginoong Hesukristo. So sa palagay ko, ay hindi. Ako po, every Holy Week, ako'y tumatakbo sa Salmo 22. Bakit sa Salmo 22? Kasi nang sinabi niya ito, katulad lang na nagsabi ka ng bayang magiliw. Ibig sabihin, yung sinabihan mong bayang magiliw, alam na nang nakarinig sa sinabi mo kung anong ibig sabihin ng bayang magiliw, ano ang kanyang lyrics, o ano kanyang mga words, and so on and so forth. Ano ba ito? Itong pambansang awit? Anong karugtong nito? Perlas ng silanganan, alab ng puso, and so on and so forth.
So sinabi niya ang start nito to guide us, to signal us na ito yung ibig niyang sabihin. Now remember, during this time, hirap na siya. At ang process ng crucifixion ay ini-stretch ka. Hinihila yung katawan mo ng iyong bigat, ng weight ng iyong body. Diba? Hinihila yung dalawang kamay mo kasi nga dalawang kamay mo yung nakabitin, tapos yung paa mo naman hindi makatadyak dahil true and true din ang pako sa iyong paa. So mahirap ang sitwasyon ng ating Panginoon, and every time na mag-exhale siya, mahirap mag-inhale kasi nga may pressure sa kanyang lungs na ito'y parang pinipiga ang kanyang lungs. So sinabi niya yung start nito. At ano ba ang Psalm 22? So ang Salmo, generally, kung titingnan natin ang mga Salmo is may theme yan. Diba? May theme like halimbawa Psalm ng Thanksgiving. Ito po ay awit ng pagpapasalamat, diba? Thanksgiving. So yan ang general na theme ng Salmo na yan. Pero mostly, ang Salmo po ay may theme ng lamentation. Ibig sabihin sa start ng lamentation, ito po ay nagsasabi kung ano ang nangyayari. Ano ba ang kasakit? Ano bang kahirapan ng nadadaanan ng nag-aawit ng Salmo? Dahil sa, yan ang second niya na reason, dahil sa ano man ang reason ito. Usually, dahil sa kasalanan, dahil sa betrayal, dahil sa mga maling gawa. Ang pangatlo naman ng Salmo na, so una is usually yung kahirapan, tapos anong rason. Ang pangatlo ay nakikita ang pag-asa. Ang pag-asa na nandyan ang Diyos. Hindi ka papabayaan, lalapit ka sa Diyos, naririnig ka ng Diyos. Is awit ng luwalhati. Awit ng thanksgiving. So generally yan ang theme ng Salmo. So kaya titingnan natin sa bawat misa, kasi hindi masyadong pinagninilayan natin ng Salmo, di ba? Usually pinagninilayan natin ng Gospel. Hindi na nga tayo nagninilay sa first and second reading. But generally ito yung takbo ng Salmo. At kung titingnan natin, at the very end ng Salmo is Thanksgiving. Yung pananalig sa ating Panginoon na tayo ay sasagipin sa kung anuman ang ating kahirapan. At yan din po ang Psalm 22, kung saan ang kanyang start is, my God, why have you abandoned me? So napakaganda po kasi sinasabi sa atin ng ating Panginoon na nasa Salmo 22 ang lahat na ito. Puntahan natin at pagnilayan ang Psalm 22 at dyan po tayo makakita ng pag-asa. Trust and hope in the future that God will never abandon us. So sa akin lang, hindi po ito despair. Hindi po ito damnation. Hindi ito walang pag-asa o ito'y total na pagpapabaya ng Ama sa kanyang anak. Ng Diyos Ama sa kanyang Diyos Anak. Hindi po. Ito ay ang pagdirect sa atin. Ito ay ang pagsabi sa atin. Ito ay pagtugon sa atin. Iniwan sa atin ang isang bagay na dapat natin balik-balikan. Hindi lang during Holy Week, hindi lang during Good Friday, kung hindi sa bawat panahon na parang wala na tayong pag-asa sa kahirapan ng buhay. Puntahan po natin ang Salmo 22, 22. Basahin po natin at sa kahuli-hulihan ito nagsasabi na, ikaw ang aking Ama, ikaw ang aking Diyos, at alam ko na hindi mo ako papabayaan. So sana po ay maging mataimtim ang ating pagpapanalangin at ang ating paghahanda ngayong Holy Week na, Semana Santa na, the final journey ng ating Lent. Papunta po sa
Pasko ng Pagkabuhay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsusubaybay at pagsusuporta ng ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating Pesma Plus. May God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Rex po from Chicagoland. Have a very blessed Holy Week. Ang mga salitang nauuhaw ako ay sinambit ni Jesus habang siya ay nakabitin sa krus. Isang pahayag na tila banal na naglalarawan ng kanyang pisikal na pagdurusa. Ngunit sa kabila ng tila simpleng pahayag na ito, mayroon itong napakalalim na kahulugan na bumabalot sa ating pananampalataya at karanasan bilang tao. Pagninilay sa mga salitang ito, ang pagtaguyod ng kanyang pagkatao sa panahong iyon ay marahil ang pinakamabigat na sagisag ng kanyang sakripisyo. Nang siya ay naparito sa mundo, nagbigay siya ng lahat ng kanyang buhay, pag-ibig at pagsasakripisyo para sa sangkatauhan. Sa mga huling sandaling ito, ang kanyang pagsasabi ng nauuhaw ako ay hindi lamang pisikal na uhaw, kundi isang malalim na pangungusap ng kanyang pagkagutom sa mas malalim na koneksyon at ugnayan sa atin. Isang pagsasalamin sa uhaw ng kaluluwa. Isipin natin ang larawang ito. Ang Diyos na nagkatawang tao, na nagdurusa sa matinding sakit, ay dumaranas ng uhaw. Hindi lamang sa tubig, kundi sa pagkilala, pagmamahal at pag-unawa ng kanyang mga tagasunod. Ang mga salitang ito ay nagbibigay diin na sa lahat ng kanyang pagdurusa, ang kanyang puso ay puno pa rin ng malasakit para sa atin. Sinasalamin nito ang ating sariling uhaw, ang ating pangangailangan para sa pag-ibig, pag-unawa, at pagkalinga sa mundong puno ng hirap. Uhaw ng bawat isa. Tayo rin ay mayroong mga pagkakataon sa ating buhay kapag tayo ay nauuhaw. Hindi lamang sa pisikal na bagay, kundi sa spiritual at emosyonal na mahalaga. Sa mga sandaling tayo ay nalulumbay, naguguluhan o nawawala ng pag-asa. Naisip natin kung mayroong sinuman ang tunay na makakaunawa at makakaramdam sa ating mga hinanakit. Sa kanyang mga salitang nauuhaw ako, sinasabi ni Jesus na siya ay naroon, handang makinig at magbigay ng kaaliwan. Mensahe ng pag-asa. Ang kanyang nauuhaw ay paalala na hindi nag-iisa sa ating mga laban. Ito ay nagpapakita na ang ating mga pangangailangan, yaong mga tila maliliit, walang kabuluhan, ay mahalaga sa kanya. Ito rin ay isang paanyaya sa bawat isa sa atin na lumapit sa kanya. Ang mga salitang ito ay nag-udyok sa atin na maghanap ng tubig na buhay na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Pagtanggap ng bagong buhay, sa huli ang uhaw ni Jesus ay nagdadala sa atin ng pag-asa na sa kabila ng kanyang pagdurusang dinanas, may ganap na tagumpay na naghihintay. Ang kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay ay nagbigay ng tulay para sa atin patungo sa kaligtasan. Siya ang nagbibigay buhay at sa ating paglapit sa Kanya, ang ating mga uhaw at pagnanasa para sa pag-ibig ng Diyos ay mapapangalagaan at mapupunan.
Ang mensahe ng nauuhaw ako ay isang hamon sa atin na buksan ang ating mga puso at isipan upang matutunan nating kilalanin ang mga pagkakataon na sa ating buhay kung saan tayo ay nauuhaw, at sa pagkakataong iyon, lumapit tayo sa tubig ng banal na Espiritu na nagdudulot ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Manalangin tayo. O aming Panginoong Hesus, narinig namin ang iyong mga salitang puno ng hirap at pagsasakripisyo. Nauuhaw ako sa iyong pagkauhaw, hindi lamang tubig ang hinangad mo, kundi ang aming pagmamahal, ang aming pagbabalik loob, at ang aming tugon sa iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataong hindi namin pinansin ang iyong uhaw, sa mga sandaling pinili naming lumayo, sa mga oras na hindi kami naging sagot sa iyong tawag ng pagmamahal at kabutihan. Sa aming sariling buhay, madalas kaming nauuhaw sa kapayapaan, sa pag-ibig at sa kahulugan ng aming pag-iral. Tulungan mo kaming maunawaan na ikaw lamang ang tunay na makakapawi ng aming pagkauhaw. Ikaw lamang ang tubig ng buhay na kailanman ay hindi matutuyo. O Jesus, sa iyong paghihirap sa krus, naway matuto kaming umibig tulad mo. Gamitin mo kami upang pawiin ang uhaw ng aming kapwa, uhaw sa kalinga, sa hustisya, at sa pag-asa. Turuan mo kami maging daan ng iyong pagmamahal sa mundong ito, upang sa bawat pagtulong, pagpapatawad at sakripisyo, mapunan ang uhaw ng aming kaluluwa at mapapawi ang uhaw ng iyong puso. Mahal na Panginoon, sa iyong huling mga sandali, ipinakita mo sa amin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Tulungan mo ang aming mga puso bilang tugon sa iyong uhaw. Pawiin mo ang aming pangungulila at gawin mo kaming bukal ng iyong pagmamahal sa mundo. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O aming Panginoong Hesus, sa iyong mga salitang naganap na ang ika-6 na wika mo po sa krus, nakita namin ang kaganapan ng iyong pagmamahal. Natupad mo ang misyong na ibinigay sa iyo ng Ama. Isang misyon ng sakripisyo, pagtubos at pagliligtas sa amin mula sa kasalanan. Salamat sa iyong walang kapantay na pag-ibig na umabot hanggang sa huling patak ng iyong dugo para sa aming kaligtasan. Panginoon, madalas kaming pinaghihinaan ng loob sa aming sariling paglalakbay. Sa hirap ng aming mga krus at pagsubok, minsan gusto na naming sumuko. Tulungan mo po kaming manatiling matatag tulad mo, na hindi tumatalikod sa iyong misyon. Bigyan mo kami ng tapang upang harapin ang mga hamon ng buhay na may pananampalataya at pagtitiwala sa iyong kalooban. Jesus, nais naming tuparin ang aming sariling misyon sa mundo, ang magmahal, maglingkod, at mamuhay ng ayon sa iyong halimbawa. Gabayan mo kami upang sa bawat hakbang ng aming buhay, may isa katuparan namin ang mga bagay
na iyong ninanais. Naway ang aming bawat gawain ay magiging daan upang mas mapapalapit kami sa iyo at sa iyong plano para sa amin. O Diyos, kapag dumating ang oras ng aming pagtawid mula sa buhay na ito, naway masabi rin namin na may kapanatagan na ganap na. Tapos na namin ang aming takbuhin ng may katapatan at pagmamahal. Tanggapin mo kami sa iyong kaharian kung saan wala ng sakit, lungkot, at paghihirap, kundi walang hanggang kapayapaan sa iyong piling. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ikapitong huling wika ni Jesus sa krus ay ang Ama. Sa mga kamay mo'y ipinapaubaya ko ang aking espiritu. Ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kapitulo 23, versikulo 46. Papuri sa iyo, O Diyos. Ang mga salitang ito ay puno ng damdamin at naglalaman ng nag-uumapaw na mensahe ng pagtitiwala, pagtanggap at pag-asa sa kabila ng pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Sa panahong iyon, si Jesus ay hindi lamang nakakaranas ng pisikal na sakit, kundi pati na rin sa matinding emosyonal at espiritual na pagdurusa. Ang kanyang pagsasabi ng Ama ay nagpapakita ng kanyang malapit na ugnayan sa kanyang Ama. Sa kabila ng lahat ng kanyang dinanas, hindi siya nawalan ng pananampalataya at pagtitiwala. Sa halip, ang kanyang mga salita ay nagbigay diin sa kanyang desisyon na ipaubaya ang lahat sa Diyos. Ang pahayag na ito ay isang malalim na aral para sa bawat isa sa atin. Sa gitna ng mga pagsubok, patuloy nating ipinaglalaban ang lahat ng bagay. Isinasara ang ating mga puso at isipan sa posibilidad ng pagtitiwala sa iba. Kahit na sa ating lumikha sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa crisis, maaaring personal, emosyonal, o kahit espiritual, ang pagtanggap sa mga pagsubok at ang pag-amin na kailangan natin ang tulong ng Diyos ay isang hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Ang mga salitang ipinapaubaya ko ay nagsasaad ng malalim na pag-unawa na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa atin, kundi tungkol din sa kanyang plano at layunin. Sa mga pagkakataon ng pagkabalisa, takot at kawalang katiyakan, nauuhaw tayo sa kapayapaan at kaayusan sa kabila ng lahat ng hirap at mga pagsubok natin. Panatilihin nating buhay ang ating pagtitiwala at handang ipaubaya ang lahat sa Diyos. Sa kanyang mga huling salita, ipinapakita ni Jesus na ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang simula. Ang kanyang pag-akyat sa Ama ay nagbigay ng pag-asa sa ating lahat. Ipinagpaabot niya na ang ating mga espiritu ay dapat ding ipagkatiwala sa Kanya. Dahil sa Kanyang pag-alis,
Siya ay gumawa ng daan para sa ating lahat. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay nagbigay daan sa ating kaligtasan. Inyayahan tayong yakapin ang kagalakan ng ating kaligtasan sa pagtanggap kay Jesus bilang ating tagapagligtas. Natutunan natin kung paano ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Ito ay hindi lamang awit na walang himig, kundi isang buhay na puno ng mga pagsubok at dagok. Ngunit tinatawid sa pag-asa sa tiwala sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nahaharap sa matinding pagsubok, naway mag-alab ang ating mga puso upang ipagtiwala ang ating mga espiritu at buhay sa mga kamay ng ating Ama. Ang pagninilay sa mga salitang ito ay isang paalala na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa ating pagtanggap sa plano ng Diyos. Naway makaharap tayo sa inspirasyon at lakas upang ipagkatiwala ang ating mga takot, pangarap at buhay sa Kanya. Ang simpleng katotohanan na ang Diyos ay kasama natin sa ating mga laban ay nagbibigay diin na ang bawat hakbang ng ating paglalakbay ay dapat ituwid sa liwanag ng Kanyang pagmamahal. Sa pagtatapos ng Kanyang buhay, ipinakita Niya sa atin ang halaga ng pagtitiwala sa Diyos. Isang pagtitiwala nagbibigay lakas sa atin, mga puso, sa kahit anong pagsubok na ating kahaharapin. Panalangin ng pagdinilay sa ikapitong huling wika ni Jesus sa krus. O aming Panginoong Hesus, sa iyong mga huling salita, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Itinuro mo sa amin ang tunay na kahulugan ng pagtitiwala at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Sa gitna ng iyong matinding paghihirap, hindi ka nagduda sa pag-ibig ng Ama. Sa halip, buong puso mong isinuko ang lahat sa Kaniyang mga kamay. Panginoon, madalas kaming natatakot ipagkatiwala sa iyo ang aming buhay. Pinanghahawakan namin ang aming mga kaalalahanin, takot at hinanakit. Iniisip na kaya namin solusyonan ang lahat sa aming sariling paraan. Ngunit ngayon, itinuturuan mo kami na sa iyong mga kamay matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Turuan mo kaming sumuko ng may buong pananampalataya, lalo na sa mga panahong mahirap unawain ang iyong plano, O Jesus. Yakapin mo kami sa iyong habag at ipaalala sa amin na kailanman ay hindi mo kami papabayaan. Sa bawat pagsubok, bigyan mo kami ng tapang na ipagkatiwala ang aming buhay sa iyo. Tulungan mo kaming isuko hindi lamang ang aming kahinaan, kundi pati na rin ang aming mga pangarap at mithiin. Sapagkat ikaw ang tunay na nakakaalam ng pinakamainam para sa amin. Ama, tulad ni Jesus, nais din naming ipagkatiwala sa iyo ang aming espiritu. Naway sa bawat araw ng aming buhay, patuloy kaming mamuhay ng ayon sa iyong kalooban at sa sandali ng aming huling hininga. Naway buong pananampalataya naming masabi, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Sa iyo ang aming buhay, sa iyo ang aming puso, ngayon at pagpakailanman.
Amen.